at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings, pumasok din, fitful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, pinawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kung baka super highway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chap-Chap Gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy itana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long term project. Saka ito may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH, Madam Chair. Thank you very much, Honorable Sidungab. Sir, tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded
projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay ay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan. At pipilitin po namin, no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po ng Davao Summer Bridge, halimbawa. No, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026. Thank you. Yung dalawang question, kahit later nyo na lang sagutin. Thank you, thank you. The next interpellator from the majority, Honorable Adrian Amatong. Thank you very much, Mr. Chair. To Secretary Vince Dizon and to the entire DPWH organization, good morning. And thank you very much, Secretary, for accepting the challenge. It is a tall challenge, but I hope you are up to it because we need the reforms na sinusulong mo. We will support you as much as we can. Sana nga po ay umabot sa baba yung reforms na sinusulong mo kasi for so long parang nawawala na ng yung mga tao natin kasi iniisip nila nawala na yung tiwala niya sa gobyerno. Pag may mga projects ng gobyerno, lagi nilang iniisip nagkapera na naman. So hopefully, ito pong mga points ko, number one, gusto ko lang po sana lagyan natin ng konting sense the way we spend our government money. Number one, lagi ko nirereklamo yung pag nagbabudget yung DPWH, yung panay, kung ano yung gusto nila, lagyan, yun, as against kung ano yung kailangan ng mga constituents natin sa baba. Halimbawa po sa akin, sa distrito ko, District 3 ng Zamboanga del Norte, ang dami pong mga nangangailangan na infrastructure projects, DPWH bilang number 1 sa mga infrastructure, lagi ko pong hinihiling na unahin yung mga kailangan at hinihingi ng mga constituents. Kaya lang, ang mas inuuna pa, yung sabi nga kanina, rock netting, yung widening, yung ano. Tapos kung titingnan yung sa kalsada ko, puting-puti yung national highway, pero yung papasok naman, wala halos na mga kalsada. Ang daming kulang. That is why our province remains one of the poorest provinces because hindi naman natin pwedeng itulad yun sa mga urban areas na puro highway lang. Kaya nga po natuwa ako at medyo may nabago ngayon. Yung favorite na flood control, medyo, so, wag na munang flood control, ilagay na sa ibang projects. Kaya sabi ko, okay to. Yung mga kailangan namin ng mga kalsada, kasi naman po, hindi naman, sa DA kasi, konti lang ang budget for farm-to-market roads. Kaya nga po, hiniling ko ngayon sa DPWH, ngayon siguro yung pinakamaraming kalsadang papasok na naibigay kasi nga tinanggal yung flood control, di okay po. So sana po taon-taon ganon kung ano yung kailangan ng mga tao kasi ulitin ko yung sinabi ko sa DE ko, sabi ko, hindi naman yan pera ng DPWH pera ng taong bayan. So dapat ang masusunod yung kailangan ng taong bayan. Di ba po, Secretary? I fully agree po, Congressman. I fully agree. At yun po ang pipilitin natin gawin. Second point ko po, matagal nang sinasabi ng mga taong bayan, ang dami po mga kalsada na sementado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba, tapos sinisemento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami naming kalsada na hindi pa nga na semento So yung iba, nagpapalit na ng semento, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng mga taga-DPWH is that nakaprogram na kasi yan. Di ba po ang program naman, tao naman ang gumagawa, di pwede ring baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Secretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Mr. Chair, tama po yun. Natawa po talaga ako doon dahil tayo naman po bumabiyahe all over at nakikita din po natin yung gagi-gagi. No? At
makakaasa po kayo na yun ang gagawin natin. In fact po, ang Pangulo po natin ay nakipagpulong nung nakaraang ilang araw sa League of Provinces. At yung mga governors din po natin, yun po ang hiniling. Na dapat naman po ang governors, ang probinsya, ang LGU ay dapat involved, no, dito sa mga proyektong to. Unfortunately po, mukhang tinanggal po nitong mga nakaraang taon ang involvement. At yun po ang inutos po sa akin, specifically ng Pangulo, kailangan po ibalik ang local participation dito sa mga proyekto natin. Para tama ho kayo, kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng municipality, ng district, yun po ang dapat gawin ng DPWH. Tapos last point ko po, Secretary, minsan kasi hindi ko rin maintindihan how we allocate our budget. I'm sure politics plays a role also, but sana po, total, nabigyan naman kayo ng malaking authority ng ating presidente at mataas ang kanyang tiwala sa inyo. Sana kahit paano ma-manage natin, kasi hindi ko maintindihan minsan ang nangangailangan ng mga probinsya at mga distrito nahuhuli pa doon sa budget allocation. Naintindihan ko na meron medyo malapit sa dibdib, malapit sa loob ng mga position ng mga nandyan. Pero sana po kahit paano, halimbawa po sa amin, sa Zamboanga del Norte, sa 3rd District, nung nasimento na lahat ng national highway sa buong Mindanao halos, kami yung huling-huli. Ay, maniwala kahit hindi, meron pa nga maliliit na portion sa amin ngayon na ngayon pa lang nasisimento. Tapos pagdating tingin natin sa budget, mababa na naman tayo, samantalang yung iba times 4, times 5, times 6, times 7, times 10. So while I understand there is politics involved, but baka naman pwedeng bawas-bawasan yung politics at total, malaki naman ang tiwala sa inyo at medyo brasuhin natin na maging fair naman tayo. Total, hindi naman to pera ng congressman, pera naman to ng taong bayan, so dapat nakikinabang ang taong bayan. Thank you very much po. Opo, Mr. Chair, tama po kayo. In fact, natawa din po ako doon dahil nung tinanong ko din po yung tanong ninyo, hindi ko din po naintindihan yung formula ng pag-allocate. Pero makakaasa po kayo na gagawan po natin ng paraan. Hindi po ito magiging perpekto, pero dapat naman po maging mas equitable, no, para dun sa ating mga distrito, probinsya na mas nangangailangan. So, pipilitin po natin, no, na i-minimize po ang subjectivity, ang discretion, para naman po masigurado natin na kung sino mga nangangailangan, yun po ang makakakuha ng budget. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary. I wish you well on behalf of my constituents. We hope you succeed because if you succeed, magbe-benefit po yung mga taong bayan. Maraming salamat po. Good morning. Thank you, thank you. Next is from the minority, Senior Deputy Minority Leader Igay Eresi. Thank you, Madam Chair. Good morning sa DPWH family at sa ating bagong Secretary, Secretary Vince Dizon. I think there's no better choice than Secretary Vince Dizon. Sa pagkakakilala ko ay mabilis at maliwanag ang kaisipan. Parang napapanood kong cartoon character noon, parang si Speedy Gonzales. Kahit saan, he is everywhere. Kaya congratulations and good luck. Yung line of questioning ko ay para makatulong po sa inyo. Una, nasaan na po si Yusek Robert Bernardo? Sa pagkakaalam ko po, nung lumabas itong issue na ito, ay siya po yung supervising Yusek for many areas na questionable, like Mindoro and Bulacan. Ako po'y sinabihan ngayon na wala na po si Yusek Robert Bernardo sa organisasyon. Siya po'y umalis noong August 15. So, hindi na po siya kasama sa organisasyon ng DPWH. Umalis po siya by way of resignation? Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retirement. Yun po ang information na sinabi sa akin. Siya daw po ay nag-avail ng early retirement. Yun po ang information natin ngayon, Mr. Chairman. Sa internal investigation po ba ng DPW, hindi na po matutuloy yung internal investigation? Ito po ay pinahinto na po natin
pagkatapos pong nag-anunsyo ang ating Pangulo ng pagtatayo ng isang independent commission. So, at tingin ko po, mas maganda po yun na iba ang mag-iimbestiga sa DPWH at hindi niya iimbestigahan ng kanyang sarili. So, yun po ang, wala na po yung internal investigation task force na yun. Salamat po. Ano naman po sa gagawin yung overhaul, review ng budget? Ano po yung magiging parameters? Kasi po nakikita ko, lalo na kung may public participation, community participation, stakeholders participation, napakatagal na panahon ito. Kung bababa ka mismo dun sa engineering district level, paano po natin malalaman kung yung mga nailagay na mga items doon? For example, in my district, nung nireview ko, pinakalagay sa NEP, merong mga street lights sa EDSA. Sabi ko, magiging ghost project lang to. Pipinturahan lang yung mga nakahambalang na street lights sa EDSA. Sisingilin na ito. So, paano po hihimayin ng yung mga ganitong detalye? Considering that we have a very limited time para po maaprobahan yung ating National Expenditures Program. Tingin ko po, dahil nga po limitado ang ating oras, kailangan po talaga magsisimula tayo dun sa unang-una, yung mga proyekto na na-point out at na-point out ng mga members of Congress na either completed, na pinondohan pa rin, yung mga double counting, at ibang pang mga mali sa budget. Kailangan po yon ay immediately tanggalin. Ikalawa po, kailangan po talaga nating repasuhin ng mabuti yung 268.3 billion na flood control budget. Yan po ay kailangan po talaga nating, tingin ko, kailangan po talaga nating bawasan without compromising yung mga area po na nangangailangan naman po talaga. Kasi po, tingin ko, dito sa nakikita natin ngayon, na mga inimplement na flood control nung mga nakaraang taon, marami pong kailangang ayusin at linisin. At tingin ko po, hindi dapat magdagdag pa dyan kung hindi naman kinakailangan. So tingin ko po, malaki pong pagbaba ang dapat na mangyari dito sa flood control budget na ito. At titignan po din natin sa katulong ng ating mga opisyales at yung pong team na papasok, kailangan po nating kilatisin. Although, tama po kayo, Mr. Chairman, na wala tayong oras na talagang 20,000 po, I was informed, 20,000 po ang proyekto ng DPWH nationwide. 20,000. Tingin ko po, wala po tayong panahon na pusisiin at isa-isahin yon. Pero, tingin ko naman po, magagaman natin kung ano yung mga hindi kailangan, kung ano yung mga duplication, kung ano yung mga completed na pinondon pa ulit. At kagaya ng sinabi niyo po, yung obvious na mapupunta lang kung saan-saan ang pondo ng mga kababayan natin. Yun po ang pipilitin natin gawin given the limited timeline na ibibigay po sa atin ng ating komite. Subalit, nakikita po natin na talaga naman, nung mga nakaraan, pinaprioritize yung mga proyekto na talagang malaki ang tongpats. Kaya pinaprioritize. Pero hindi nabibigyan ng pondo yung kailangan-kailangan. Sa pagre-repaso po sana natin dito sa budget na ito, alisin na natin yung malaki ang tongpats na hindi naman kailangan. Subalit, wag naman tayong matakot nalagyan ng pondo yung may mga pangangailangan kahit ito po ay flood control project. For example, in Metro Manila. At yan po ang ikinagalit ng Pangulo. Yung paghihirap ng mga kababayan natin na talagang binabaha, na apektuhan yung kanilang buhay. Dito po sa Metro Manila po, there are 260 plus waterways na for almost 10 years, hindi ginagalaw ng DPWH at ng MMDA. Sa statistics, mga 40% lang po ng mga solid waste yung nakukuha sa ating mga waterways.
Kaya yung carrying capacity ng mga, lalo na yung mga natural waterways, wala na po. Kaya bumabaha. Kung i-dredge nyo po yung mga waterways na yan, yung mga tributaries ng Pasig River, Marikina River, baka makakuha po kayo dyan ng 100 million tons of solid waste, mga burak, at kung may, mapipre natin yung mga waterways na ito, mababawasan po at least 50% yung baha sa Metro Manila. Ayon po yan sa pag-aaral ng JICA at ng World Bank. At nagtataka ko, bakit takot na takot ang DPWH na magkaroon ng contracted dredging program sa mga waterways natin? Eh hindi naman kaya ng DPWH, hindi naman kaya ng absorptive capacity ng DPWH at ng MMDA yung dredging. Sa ngayon po, patsi-patsi lang ang dredging. Kung saan may reklamo, doon magde-dredge. Palipat-lipat lang yung mga bara ng ating waterways. So, ito po yung malaking problema na napakadali na bigyan ng solusyon. If we will dredge the waterways in Metro Manila, next year po, bawas na ng 50% yung baha sa Metro Manila. Dapat hindi tayo matakot. Dahil may problema sa flood control, ang magiging natural reaction ba natin ay huwag na tayo mag-flood control? Yun po yung aking suggestion sa inyo ngayon. Mr. Chair, tama po lahat. No? Unang-una po, na-mention na rin niyo po kanina, yung mga proyektong siguro medyo matataas ang tongpats. Ina-assure ko po kayo na, halimbawa, yung pong mga rock netting, yan po, sinabihan ko na po talaga, kailangan tanggalin po yan. No? Kailangan po tanggalin yung mga ibang proyekto na katulad ng mga bagong mga streetlight na madali pong dayain. Pero ito pong dredging na sinabi nyo, 100% po akong agree sa inyo, Mr. Chair. In fact, ito na po rin ang sinabi ni Mr. Ramon Ang nung nag-offer siya na siya na ang gagasta. At ang kanyang solusyon lang ay simple. I-dredge natin, linisin natin ang lahat ng waterways sa NCR. At siya po ay nakakasigurado na kung hindi man mawawala, mababawasan substantially ang baha sa Metro Manila. Yan po ay gagawin natin, Mr. Chair. At yung pong mga hindi kinakailangan na proyekto na unfortunately pinagkakakitaan lang, yan po ang mga unang-una nating tatanggalin. There seems to be a disconnect between the function of the MMDA and the DPWH when it comes to the National Capital Region. Ano po kaya yung pwede natin gawin upang sa ganun ay magkaroon ng synergy yung effort ng MMDA at ng DPWH pagdating po sa flood control sa Metro Manila? Mr. Chair, please allow me a few seconds to just confirm. Mr. Chairman, unang-una po, I was just informed by Undersecretary Sidain na meron pong ongoing na flood control master plan ang NCR. Ito po ay funded ng Asian Development Bank at ng JICA jointly. Yan po ay nagsimula na ngayong taon at matatapos po sa susunod na taon. No? Ito po tingin ko dito tayo dapat magsimula. Dahil ang napansin ko po unang-una, marami po dito sa mga proyekto ng DPWH ay hindi po base sa isang malawakang plano. Tingin ko po mali ito. No? At ito na rin po ang kadahilanan kung bakit wala tayong parang nakikitang rhyme and reason dito sa mga iba't ibang mga proyekto na ini-execute at ini-implement ng DPWH. Unang-una po yon. Ikalawa po, ako po ay closely in touch kay Chairman Don Artes ng MMDA. Tingin ko po, kailangan pong magtulungan ng DPWH at ng MMDA dahil hindi po kakayanin ng isang ahensya lang ang massive na pagsasaayos ng mga waterways ng NCR para lang maibsan natin ng konti
kahit konti man lang yung pagbabaha sa NCR. Kailangan po ng tulong ng MMDA, ng local government units, at tingin ko po pati po ang private sector. Kailangan tumulong na rin dito. At napakaganda man po at kahit ang private sector ay nag-o-offer po mismo na tumulong sa pag-manage ng baha sa NCR. Pero ang sa aking pagkakaalam po is ang flood control projects, no? Hindi po dredging, Mr. Chairman, kundi yung flood control projects, yung mga pumping station, mga iba pang mga flood control assets sa Metro Manila, yan po ay minamanage po at ino-operate ng MMDA. Ang DPWH po ay hindi nag-ooperate. Meron pong mga flood control projects na ginagawa ang DPWH sa ibang mga syudad sa NCR, pero ito po ay pagkatapos ng pag na-complete na po ang mga ito po ay ginilipat para i-operate at i-maintain ng MMDA. Tama naman po yon sa aking tingin dahil wala naman po talagang capacity ang DPWH na mag-operate at mag-maintain ng mga asset na ito. Last question. Thank you, Mr. Chair. Alam niyo po, nakita ko na isang malaking naging problema nitong mga flood control projects, lalo na sa mga malalaking ilog. Hinahati-hati po yung amount. Kahit na isang ilog, hinahati-hati, 150,000, 150,000, 100,000, para kung sa ganun po, pumasok sa engineering district lamang. Na dapat sana ito ay ang capability would require a regional or even a central office supervision. Kaya po ang tanong ko, siguro po dapat yung mga malalaking proyekto ay meron pong environmental compliance certificate upang sa ganon ay maging ma-rationalize naman natin yung mga flood control program dun sa mga major river basin. Opo. Again, no, Mr. Chair, ang problema po talaga dito is kawalan ng plano. So, ang mga districts, talaga pong, dahil walang plano, nagkakanya-kanya po talaga. No? Kanya-kanya pong gawa. No? Na, lalo na po sa Metro Manila, medyo mahirap po yun. Dahil ang mga distrito po at mga syudad, dikit-dikit, contiguous po yan at very, ano po yan, no? Hindi po natin alam ang mga boundary. No? Ang mga esteros natin, ang mga riverways natin, cross multiple districts and multiple LGUs. So, yun po talaga ang tingin kong malaking maitutulong nitong NCR master plan na hopefully po pupukpukin po natin na matapos na po by next year. Para once and for all po, meron at least for NCR, magkaroon na tayo ng totoong master plan na gagawin ng tama at i-implement ng tama. At sana po, pag ito'y natapos, pwede po itong i-replicate sa ibang mga lugar sa buong bansa na prone sa pagbaha. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Chair.